Sa inyong lahat, wag ho kayo magagalit sa akin, kasi kuminsan ako'y naglalaro lang sa aking programa at hindi ko masyado binibigyan ng parang marami ho kasi nagsasabi, bakit lagi kayong galit, Bitag? Marami hong hindi nakakaalam na si Bitag ho. If you only know us, grupo ho namin, and me personally, kasi kuminsan hindi ho akalain na yung pagkatao ho ni Bitag na parang dating bruskong-brusko. Lagi kayong galit, Bitag. Marakakaalam na si Bitag ho. If you only know us. Ang dating ho kasi parang nananadya. Hindi ho. I'm sorry. Hindi ho talaga. Kuminsan lang ho, nagsasalita lang ho tayong parang prangka. Wag ho magagalit yung iba sa amin. Monday morning ho. Mahirap po yung nagagalit. Lunes na Lunes. Sabi ho ng lola ko kasi pag yung daw nagalit yung isang tao, Mag-Lunes, kasabihan lang naman. Hindi naman ako naniniwala, kaya lang kumisa nakikita ko sa mga ibang yung mga seniors ko nung araw na ako'y nagtatrabaho pa ho na bata-bata pa way back when I was a DJ, disc jockey. Sabi ho na pag ang Lunes inumpisahan mo, sunod-sunod na ho yan hanggang matapos ang Biyernes. Nakikita ko lang ho sa kanila, pero hindi ko sinasabing ako'y naniniwala dyan. Yung mga papasok ng Lunes, lerto kayo, listo lagi, maganda yung pagpasok ninyo, wag yung parang akala mo maganda yung Lunes, umpisahan nyo na maganda para agad kayo makakuha ng buwelo. Ang ibig sabihin, get the momentum from the day 1, Monday, and carry it over until Friday. So kung makakuha kayo ng buwelo ng Lunes, tuloy-tuloy ho yan. Sa bagay, pagkukuha ng buwelo, nasa sa inyo ho yan. Huwag niyo hong hayaan yung sinasabing pagkakataon na parang, teka muna, mamaya-maya konti, makakuha ko ng buwelo. Do it now if you can't do it. Ganun lang ho aming sinasabi. Lalo-lalo na doon sa mga nanonood sa amin sa Bitag Live or nakikinig sa atin sa radyo na hindi naman tayo na nakikita pero napapakinggan ho tayo. Kaya ho, ginawa namin yung aming programa both ways. We can be heard and you fully understand kung ano yung mga ginagawa ho namin kahit hindi ho kami nakikita. O sa TV naman, nakikita nyo kami, this is the way na parang estilo ho ng Bitag, kakaiba ho sa mga, programa ho sa pang-umaga. Na alam ho namin may iba dyan mga programa na medyo pangpilikin nyo rin. Mas maganda rin kasi kuminsan, para makita yung kaibahan. Wala ho tayong sasalpikin pagdating dyan kasi baka marami yung magagalit sa atin. Mas maganda ho siguro, mas marami na kayong nagiging kaibigan. Kaya lang, kuminsan ako yung nadudulas. Pasensya na ho kayo. Habits hard to break. Di ba? May sinasabi ho ganun nagiging habit ko ho na magiging prangka. Brutally frank. Kaya ho kuminsan ganun ho dating natin. By the way, mga kaibigan, ito palang National Food Authority or NFA, mga kaibigan, umabot na ho ng 5.1 million bags worth of 5.2 billion pesos. Ito yung sinasabi ng Food for School program, mga kaibigan, for the last 5 years. Ginagawa raw huto ng NFA, programa huto ng PGNA, at yun yung pamimigay ho ng 1 kilong bigas sa mga estudyante. Teka muna, bakit ngayon? Patapos ng panahon, patapos ng pag-aaral, dapat ginawa nyo ito ng mga June, July, August, September. Unless siguro kung ibig sabihin dito ng NFA, yung proyekto ninyo mag-uumpisa ngayong pagpasukan ng June. Pero kung ilang araw na lang, matatapos na. Kung meron kayong ilalaan na sinasabing Food for School program, baka hindi mapupunta sa mga kumakalam na sikmura ng mga pobreng estudyante yan, sa halip sa mga bulsa na mapagsamantalang mga guro na kinakalakal yung mga bigas na dapat mapunta sa kumakalam na sikmura ng mga estudyante. Alam ho namin yan, mga kaibigan, kasi alam nyo, nung last year, at the previous year, we've been talking about this. And ito ho yung sinasabing best kept secret ng ilan ho na mga mangilan-ngilan nakakaalam, unscrupulous traders and businessmen and teachers and DSW personnel na nakikipag sabwatan sa mga distrito ng NFA na kung saan yung mga bigas na yun, nagdidiretso sa DSWD, i-deliver sa mga eskwelahan, nire-repackage kilo por kilo
sa mga estudyante at ginagawa, absent ka kahapon, wala ka ngayon, X, akin yan. Eto, present kahapon, sa iyo to. Dalawa kayo, absent ka akin yan. Ganon ang sinasabi ng principal na iba. Yung iba naman, lutuin natin sa kantin yung mga absent na estudyante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kilo. Lutuin natin, lamulin natin. Yung mga bigas ng NFA, na ganun ho, ang dami ho kaming hindi ho kami gumagawa ng kwento. Alam to ng NFA, ang aking mga pinagsasabi. Gaano man kagandang programa na gagawin ng Pangulo sa pagtulungan ng sinasabi nating mga taga-NFA na honest din, meron laging mga ahas at hudas gagawa ng racket sa ibaba. At yung mga medyo madedehado, malalagay sa kawawa, ay mga pobreng estudyante. Alam niyo ba mga kaibigan, itong Food for School program, na pangibigay ng bigas, para bang 1 kilong bigas sa mga estudyante, ito'y incentive na pumasok ka para matuto ka. At pagpasok mo, may uuwing ka na bigas sa iyong pamilya, nakakainin nyo yan. So, para bang yung mga magulang na mga may hirap, sige, pumasok ka iho para makakuha ulit tayo ng bigas dito. Kung minsan ginagawa ko yan 3 times a week, 2 times a week. Kung tutuusin, pwede gawing araw-araw, pero bakit may laktaw-laktaw? Yung mga laktaw-laktaw, kupit. Sinong kumukupit? Eskwelahan. Sino ba? Ewan natin, baka pati ilan sa mga kahuli ng DSWD, alam yan. DepEd, Sus Mariosep, DepEd. Hoy, DepEd! Ayusin nyo. Etong hunger mitigation program, kung ngayon nyo lang sasabihin, ewan ko, kasi wala naman tayong detalye na sasabi, gagawin to para sa mga estudyante, itong magsasara, hindi ba, ito, ibang last day ng eskwelahan ngayon. Iba, graduation na. Bakit naglalabasan itong mga sinasabing DepEd for food program? Ngayon, dapat ilabas nyo to bago magpasukan. Nang mamonitor yan ng media. Nang nakikita namin yan, eyeball to eyeball. Kung iniimbitan nyo ba mga taga-bitag dyan, yari kayo. Yaring-yari ka. Susumbong-sumbong. Ha? Sumbong-sumbong ng bonggang-bonggang bitag. Yan lang tinawag. Yari ka sa amin. Matatawa sa atin si ano yan. Si Bitoy. Anyway, mga kaibigan, kung meron ho kayo nalalaman, nalalaman ang tungkol doon sa sinasabi natin mga kinukupit na mga bigas 1 kilo na binibigay na rasyon para sa mga bata, pumasok niyan at medyo gusto niyong isumbong sa amin. Kami na hong bahala. Diyan ho kami magagaling. Ipagkatiwala niyo doon sa mga totoo, hindi drama. Ipagkatiwala niyo mga sumbong ninyo, hindi doon sa mga basta-basta na lang porket sabihin, ito malaki to Si Bitag hindi malaki. Sabihin ko lang sa inyo si Bitag. Kahit na ba Gulayat yan. Si Bitag, si David, si David, kayang itumba si Gulayat. Kaya nga si Gulayat nagpupursiging gayahin na si David hindi ba? Saltik na naman. Teka muna, alis tayo dyan. Baka magalis sa atin. Tawa na naman ito. Ewan ko ba kung bakit. Ano bang nainom ko? Wala pa naman ako naiinom na kape. Tubig pa lang, tubig pa lang. Mamaya, pag dumating na yung kapeng in-order ko, sigurado, hyper, super na to. Eto ngayon mga kaibigan, sa Laguna Lake Development Authority, yun hong lawa ng Laguna, matagal na hong problema to. Ewan natin kung bakit ngayon, balita rito, balita roon, na kesyo itong chair ng Laguna Lake Authority, si Uliran Joaquin, nag-order daw ho na intensified drive against illegal fish pen. May bago pa ba? May magagawa ka bang bago? Ikaw, General Manager ng Laguna Lake, Laguna Lake Development Authority Chair, may magagawa ka ba? Kung si Manda nga, walang nagawa. Si Ed Manda, naging inutil. Ikaw pa kaya? Ano na naman tong mga bulalas ninyo rito na sasabihin ninyo na yung mga problema contributed to the pollution? Alam nyo na, alam na namin yan. Tanong, anong nagagawa nyo? Meron ba? Ala naman kayo nagagawa. Saan ka ba? Mga inutil naman kayo Hindi ba? Masakit tong sabihin kung inutil. Alam ko mayroon kayong ginagawa just for show sa media. Pero sinasabing, lutasin ang problema, hindi nyo kaya.
Dahil yung mga